declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. Ilaw di sa Diyos, di lamang mo sunod, kay magpatuloy mo sa material ninong kinabuhi. Ikaw ako'y naghihimo ng malahon, dili ko ng ginukom. Ay dili, ang Diyos. Under ka sa management, kay public act 371, April of 1997. Na complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Dito kayo, Jollibee, McDo, dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Yan, ang kinikilala nilang Reyna daw, no? Nangangailangan daw siya ng cash assistance sa Jollibee at McDo. Anong sabi niya? Cash assistance lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. So, sabi ng hepe, ang mga nagreklamo daw ay nagpunta na sa PNP office para formal na magsampa ng kaso. At mas lalong nagbabanta itong grupong ito, no? Grabe, pati Iglesia ni Cristo, ipapasarado daw nila. Mga media, binabantaan. So kung pakinggan ninyo ang kanilang pahayag, unang nasa isip natin, nasa tamang pag-iisip kaya itong grupong ito. Tatalakayin natin mga kapatid, hasta hinanda na yung mga reklamo laban nitong bagong sumulbong na umano'y kulto ng Surigao. Samahan ninyo ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! So, grabe talaga, totoo. Grabe na talaga ang ating panahon ngayon. Maliban na kumakalat ang daming mga bulaang mga ngaral, mga siktang tatag lamang ng tao, daming mga kulto, at isa naman ang layunin ng demonyo. 2 Korinto kapitulo 11, no? Versikulo 12 hanggang 15. Ang layunin upang ikay mahiwalay sa tamang landas, sa tunay na iglesia, na ang tunay iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus ay magdala sa iyo patungong langit. Kaya, nagbigay porwisyo talaga itong grupong ito, mga kapatid. Grabe, no? Pinasarado, nagpadlak sila at nagbabanta pa na gawin nila. Kaya naka-alerto ang PNP ngayon sa Surigao, kaugnay sa naturang grupo. Dahil di basta-basta, armado sila sa mga matataas at matatalim na mga itak. No? Kaya sa mga taga-subaybay natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Muli, tatalakayin natin itong pangyayari diyan sa Surigao. No? Kaugnay sa pag-usbong nitong bagong grupo na pinangungunahan sa nagpakilalang leader at nakasuot din ito ng abito. Leader na adlaw daw. Ito, may sarili sila, itong grupong ito, may sarili silang gobyerno, may sarili silang Malacanang, may sarili silang batas, may sarili silang pira. Dahil idiniklara na ang pira sa buong
mundo, pati na sa Pilipinas, ay wala na umanong bili. No? Ang mga titulo, no, napawalang bisa na. Ang mga pira, ang mga titulo, napawalang bisa na. Ito ang koronasyon ng kanilang reyna. Pero napansin niyo ba, itong suot sa nangunguna sa sarado, dito pala niya na-order sa online ito. Kalo niya, yung mga kasuotan niya, yung armor niya, nasa online lang pala ini-order niya. Mahilig talaga itong manood sa mga kababalaghan na palabas siguro. So, dahil sa mga pagbabanta, di basta-basta, una, ang pahayag nitong leader nila na nagpapasarado, si Buano, ito, isasali natin. Tungod kay niya sila sa ancestralan. Busa, kailangan musunod taon sa illegality. At nag-react na dito ang timuay ng mga nitibo dahil piki daw, huwad daw umano ito ng mga IPs, itong grupong ito. At may nagsabi din na ang grupong ito galing daw umano sa Davao at pumunta sa Surigao. Basta may nasagap ako na information kaugnay diyan. At diyan sa Surigao ngayon, nagsagawa nitong ginagawa nila na sumisingil ng buwis. Ba't sumisingil sila ng buwis? Una, idiniklara na nila na walang bisa na ang pira sa ating bansa at sa buong mundo. Kaya, naisip natin na sa tamang pag-unawa pa kaya itong grupong ito. Ito ang pahayag ng leader nila. Sa atong mga negosyo, prior and informed consent, ug maingon man sa atong palupa, LOC, kay ang titulo canceled na. So imagine, yung titulo, wala ng bisa. Idinideklara na nila lahat na titulo ng lupa. Wala ng bisa. So meron silang sariling batas, sariling Malacanang. So wala ng bisa. Ang lahat ng mga pulis, militar, under sa kanila. Okay, tuloy natin. They are living in the world of fantasy. Kay ang ancestral domain o public land since time immemorial, dili kini pwede tituluhan kay tuluyanan kini sa mga pinili sa Dios. Naalala nyo ba yung ipinalabas natin kahapon na sabi niya, yung mga pinili ng Diyos na dapat nakatira, dapat daw puti ang kulay ng kanilang dugo, hindi pula. Ano yan? Langka? Busa karon, Yan ang pahayag ng kanilang leader. Wala nang kabuluhan yung mga titulo daw, pinawala ng bisa nila, so sila na ang kanilang gobyerno na. Hindi lang yan. Yung pera, wala na din umanong kabuluhan. Pinawala ng bisa nila, Today, I am declaring the demonetization. So, ito ang minukoronahan nilang reyna. At makita ninyo, doon sa likuran nila, Malacanang Palace. Of all the currencies, not only in the Philippines, but Not only in the Philippines, but all over the world. sa buong mundo. Wala nang bili ang pera ninyo daw umano. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the... Sandali muna. Parang may katabi siyang foreigner. Foreigner ba ito? Kahit pa foreigner, may na-deceive. Di ko sure kung talagang foreigner ba ito. Digital money which has been printed. Palaki natin. Palaki natin ang video. Tingnan natin. Dineklara na, parang foreigner talaga. So, pakita natin. Ito. Idineklara na wala nang bili ang pera.
declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring See, also may kasama sa parang foreigner ano? Anong makita niyo? Ha? May kasama pang foreigner yung reyna nila. Idiniklara na wala nang bisa yung pira sa buong mundo, di lang dito sa Pilipinas. the release of the quintal money which has been printed a long time ago. I am calling all the people of the central banks of the Philippine Islands, release the money with our Lolo Aram, Raja Sulaiman. Kayo talaga, sabi nitong si Barbers yan bro, yung sa kabila si Tambalos-los. Okay, tuloy tayo. And besides, this is not your time. This is the time of the superpower of the divinity, Grabe, may superpower sila ng divinity daw. wherein this is the moment we declare the divine monarchy, at the same time absolute monarchy in all over the global earth. Divine monarchy, global, and all the absolute power and authority, and at the same time I Nako. declare So, ibig sabihin, kung pinawalang bisa na nila ang pera, edi papalitan, gusto nila papalitan yung pera doon sa kanila para magkabisa na. Bagong gobyerno, bagong Malacanang sila. No? At hindi lang yan, pero nagtaka ko, nang idineklara na wala nang bisa ang pera, sa live niya, humihingi ng financial assistance sa Jollibee at McDo. Financial assistance daw. Kahit pagkain na lang, wala na lang yung pera. Nako, mayroong financial assistance. Pagkatapos pagkain lang, walang pera. Ito. Dito kayo, Jollibee, McDo. Dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera. So, kailangan niya cash assistance. Pero pagkain lang po, kahit wala na yung pera. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Yun pala ang bago nila, no? Na ang pangangailangan ng cash assistance, walang pera. Pagkain lang po. Malinaw naman yan, pahayag. Kaya nga, kung pakinggan natin itong mga pahayag nila, isa na nasa isip natin, ano kaya? Nasa tamang pag-iisip pa kayang grupong ito? Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Para sa implementation po, na dito kayo nabubuhay sa aming ancestral land po. Lumamang kayo dahil sa ancestral land namin po. Andito na po kami. Dito kayo mag-support. Yan, panawagan niya sa Jollibee at McDo. Nagpadala daw umano kayo ng cash assistance. Walang pera sa cash assistance. Dapat pagkain lang umano. At may mga sa social media, dami ng mga gumagaya sa kanila, di ba? Delikado Jollibee dyan sa Surigao. Mapasarado kayo. Di nyo mabigyan yan ng pagkain, cash assistance na walang pera. Cash assistance, ngunit walang pera. Mapasarado kayo. May mga nanggagaya na sa kanila sa social media na papasarado. At ito ang kaganapan din sa sinasabing pagpasarado ng mga ilang establishmento. Ang laki ng susi Ayo. Te, mag-block ni te. Kay, wala Isasarado umano nila ang sari-sari store na ito. ka dun sa lista sa April, Wala sa Ifralo. Amo ni Siradaan, te. Kung gusto ni mo mapapay mo negosyo, mo bayad ka ng tax. Ano sa pa man implement na ko ana na. So kung gusto magpatuloy ng negosyo umano, dapat ka na
Sabi, grabe naman, nalipasan ng gutom. Oh, ah, magbayad ka ng tax. Oh, magbayad ka ng tax. Dugay na nito eh. Oh, matagal na umano yan na implement yung batas na yan. Bawa na. Dili, dapat may payo mo. Pagtulog mo. May payo mo dapat. Oh, sa Surigao talaga ito ha. Dapat nahibayo kayo. Oh, nahibayo. Kaya nga nakakaran. Wala mo nagbayad sa tax, tapos wala sa Dapat alam ninyo na magbayad kayo ng tax. Ikralo, hindi ako. Di sa ato pa, ato ni Siwanan. Oh, yon Efralo. Kaya di sila nagbayad umano ng tax sa Efralo, kaya isasarado yung sari-sari store. An poster. Isarado na. Lagyan ng poster. Dili. Mag-abot sa tabi sa nait eh. Ay, kapit. Ang ganamang na, siradan. Dili, pwede. Abtay kay Gaspar. Ang pwede na yung natas. Bayad ng kuhanin ko. Dili, kaya ka lagi din naman istatin sa imagano. Wala na. Ayaw. Oh, Uy, dili. Siradan na ni. Siradan na ni. Wala ka. So mga matataas na itak dala nila. Wala ko kasaputan na inyong gipang balaod-balaod nga. Balaod na naman eh. Imo na ng balaod. Batas talaga umano nila yan. Batas talaga umano. Gobyerno man kaya bilang tigay. Sira Oh, pasarado talaga. Pasarado. Ano ba makita? Bayad magkutak. May pagkakalit ng bayad. Kaya ka lagi din sa So nagbayad na umano siya ng tax, natural, sa ating gobyerno. Pero ang problema, wala pa daw umano nagbayad ng tax sa kanila. Ay, talunin mo. Ako kasabutan ng ito. Sawi ako din ang gusto. Hindi ka lang naman sa dali mo. Oh, nagpadlak talaga sila, oh. Pusi, kada ko na ba ng pusi? Oo, so, yan. Kaya sabi ng PNP, kakasuhan talaga, no? Kakasuhan talaga ang naturang grupo. Oh, so, yung pahayag mismo ng PNP, oh, kakasuhan sila. Oh. Kahapon, yung mga complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin, prinasis na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming makuan, actually naka-ready na para sa pag-file namin. Kasi nag-push siya ng alarm doon sa public. So, palagi nga namin in-explain na kung may mga action man sila, dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So far ngayon, mayroon tayong mga dineploy na mga PNP personnel with the augmentation ng First Provincial Mobile Force Company at Second Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo doon sa area sa may barangay sa Surigao City. Oh, yun, may augmentation na. First and second company. Oh. Gaano kaya karami itong grupong ito? Imagine, dahil na-interview ang AP at ang media, nagpahayag na mga rebelde, di sumusunod sa batas natin, may sariling batas. Galit na galit ang rayna nila sa media. Ito, oh. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. Nako, padlakan ang media. RPN. RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Wala na. RPN, magiging susunod na kayo sa ABS-CBN. Ang rayna nila, nagsalita na. Padlakan kayo. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, And sa Grabe, pagbabanta niya sa live niya. 22 hours. Ikaw, Mayor Dumlaw. Ikaw, Hippie Police. Mga bakakong kamo, nagpa-interview kamo. Ikamo ang nakiusap
kay Dato Adlaw. Sabi ni Dato Adlaw, respetuhon, pero tuloy-tuloy ang amo pagpadlak. Na kamo ay mag-assist kamo sa amin. Dahil kami ang totoong baidato, kami ang totoong gobyerno. Promise. Sila ang totoong gobyerno, ha? Oh. So, ituloy nila ang pagpadlak. Malaking gulo to. Insist lang kayo. Hindi kami kailangan i-recognize ni sino sa inyo, even the Supreme Court. O, imagine, kahit ang Korte Suprema, walang kapangyarihan na kumikilala sa kanila, may sarili silang mundo, di po ba? Recognize kami sa batas sa Ibralo sa Panginoon po. Oh, meron silang IFRA law, di po ba yung IFRA galing yan sa batas ng gobyerno, pero IFRA law umano ng Panginoon. Dahil kung recognize kami under civil law, walang mangyayari sa panggoberno natin. Na tayo tribo ang totoong goberno. Dahil mga bayaran yan. Wadcom, na sinasabi na Wadcom ipapadlak namin, ipapadlak namin. Oo, pati Quadcom patay. Quadcom umano, ipadla kayo. Dahil yan ang totoong injustices, pero pasalamatan natin yan. Kaya nandyan na ang O justisya ipadlak pagkatapos pasalamatan pa. po. Ifra law is the Bible of the tribes. Justice is God, God is justice. Yan. Media, RPN. Oh. Ipadlak daw kayo. Hindi lang yan. Di nakaiskapo si Mita sa Facebook. Binabantaan din ng Rayna nila si Mita, oh. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita. May kaso ka. Sa pinagagawa mo dahil sa pira-pira lo. Pira-pira. Imagine, si Mita. Pinagbantaan na rin nila si Mita. At aliban dyan, mga kapatid, no? Kung para sa kanila, wala nang kabuluhan yung pera, pero nagtaka tayo, bakit humihingi ng financial assistance kahit walang pera o mano, pagkain lang sa Jollibee at McDo? Ay, binago din ang Christmas. Hindi na December 25. Ayon kay Adlawan. Oh, kailan? Oktubre 1 na daw. Tauhan sa atong Dios nga nagpakatao nga mao si Lord Jesus. Dili December 25 ang pagkatao ni Lord Jesus, kundi October 1. Oh, yan. Pati ang pagdiriwang ng birthday ng ating Panginoong Hesus, hindi pala Disyembre. Oh, kundi Oktubre 1 daw. Kaya nagdulot talaga ng porisyo itong grupong ito. Yeah? Imagine, oh, ang laki ng susi. Ayo. May mga itan. Black meter. Guys, Ay, wala mga doon sa lista na Ipralo. Amo ni Sir Dante. Kung gusto niyo mapapay mo negosyo, mo bayad ko ng tax. ha? Ano sa pa man na-implement na ko? Ano na? Dugay na nito. Wag ko bawa na. Dili, dapat may bayo mo. Bawa na to. Bayo mo dapat. Wala na nakakaran. Ano na? Wala mo nagbayad sa tax, tapos wala sa bibig sa Ipralo. Ipralo, hindi ako. Di sa ato pa, ato ni Siradaan. An poster. 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 Dili ko musugot ano, oy. Tama na pala. Dili. Ay, dili. Mag-abot kita sa nait eh. Kain na pe. Ang naman ni Siradaan. Dili pwede. After kanya ko. Naman pwede na yun na ta. Bayad mo galing ko. Dili, Dili wala ah. ka lang hindi rin malis natin sa Ipralo. Wala na. Ayaw. Uy, nang hindi ko pagkita Dili, naman dira. na Dili, Siradin na ni. Wala ko ka. Ah, dili pwede. Siradin. Wala ba? Wala. Gusto ka tayo mga content. Wala ko kasagutan na inyong ipang balaod-balaod dihaa. Sige, dalaan na naman eh. Imo na ng balaod kay Gobyerno man, ayaw na, kaya sila, tikay. Siradin na, Dili, abrihan siradin na kay. na ako makita. Bayad ng tax. Wala pa magalit ng bayad. Wala ka lang din mag-isa sa Ipralo. Wala tayong talunin mo. Ako kasagutan na ito. Sawi ako din mag-stop. Ang gitas na
susi, kada ko na ba ng susi niya? Sana maka-alerto talaga ang PNP kaugnay dito, no? Dahil maliban sa ginagawa nila, dala pa nila yung mga mahahaba na itak, no? Mga armado sila sa mahahabang itak. Kaya hinanda na umano ang mga kaso dahil yung napurwesyon ng mga tao, lalo na sa pagpasarado sa mga establishment, ay pumunta na at nag-execute ng affidavit para magsampa ng kaso sa grupong ito. Ulitin natin, bago tayo magtapos, ang pahayag ng HEPI. Sandali. Sandali. Ayo. Eh, black dito eh. Right? Eh, wala mo ka dun sa lista na April, oh. Amo ni Sir Ante. Oo. Kung gusto niyo mapapay mo negosyo, Ito. mo Kahapon, yung mga complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So, ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming makuha, actually, naka-ready na para sa pag-file namin. Kasi nag-push siya ng alarm doon sa public. So, palagi nga namin in-explain na kung may mga action man sila, dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So far ngayon, mayroon tayong mga dineploy na mga PNP personnel with the augmentation ng First Provincial Mobile Force Company at Second Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo doon sa area sa may barangay sa Surigao City. So, yung sabi ng kanilang Reyna na kahit Supreme Court, di nila kinikilala dahil may sarili silang batas. No? So, kaya tutukan natin din ang mga pangyayaring ito, mga kapatid. So, ang daming mga sumulpot na kulto diyan sa Surigao. Una, yung PBMA. Ano yung PBMA? Ano meaning PBMA? May nagsasabi, Pastor Burot Miembro Alaot. PBMA. Pero, daming mga miyembro dan. Nakapunta kasi ako sa diocese yan. May isinagawang lecture. Dami talaga umanong miyembro. Pero may mga bumalik na sa simbahan. No? At maliban dyan, yung grupo ni Senior Aguila. Senior Aguila. Diyan din sa Surigao. Meron pang ibang grupo diyan, isang babae na mapasukan daw mapusis ng Senyor Santo Niño. At dami naman na pumupunta sa kanya, kahit mga Katoliko, kahit mga politicians. At ito, pagkatapos ni Senyor Aguila, ito naman, si Senyor Padlak, na kahit ang media, pinagbabantaan na masarado, RPN daw, RPN. Ngayon, lulusobin namin po, media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, and 72 hours. Gabing Ikaw banta. yung Dumlaw, ikaw Hippie Police, mga bakakong kamo, nagpa-interview kamo. Ikamo ang nakiusap kay Dato Adlaw. Sabi ni Dato Adlaw, respetuhon, pero tuloy-tuloy ang amo pagpadlak. Na kamo ay mag-assist kamo sa amin. Dahil kami ang totoong Dato, kami ang totoong gobyerno. Prime agencies lang kayo. Hindi kami kailangan i-recognize ni sino sa inyo, even the Supreme Court. Imagine. Recognize kami sa batas sa Ibralo sa Panginoon po. Dahil kung recognize kami under Sibilo, walang mangyayari sa panggoberno natin. Na tayo tribo ang totoong goberno. Dahil mga bayaran yan. Wadcom,
na sinasabi na wag ko ipapadlak namin dahil yan ang totoong injustices, pero pasalamatin natin yan. Kaya nandyan na ang justisya po. EPRA law is the Bible of God lives. Justice is God, God is justice. Okay, mga panawagan natin din sa ating mga kapatid na Katoliko, lalo na ang daming mga sumulpot diyan, no? Mga sumulpot na grupo, may mga may nasaniba ng Santo Niño, wag agad-agad kayo maniniwala. Wag agad-agad kayo maniniwala. Lalo na sa grupong ito. Abangan ninyo mga kapatid, ang susunod na kabanata dahil sabi ng hipe, nakahanda na ang kaso laban sa kanila. Ito ang problema, no? Paulit-ulit nating sinabi ang kasinungalingan. Pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa mga tao na kulang ang kaalaman. Pero ang hirap, pag ang tao na mismo ang maniwala sa sarili niyang kasinungalingan, gaya nito. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.